Pala naming Ama o Diyos, Amang Banal, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoon. Minsan na po Diyos, kami inarito, patuloy ang aming pagsamba, aming pagpupuri, pagdarakila sa iyong marilag at banal na pangalan. Pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, bago lahat, ako'y minsan na pang lumalapit sa banal na paanan, nagpapakumbaba, patuloy na umihingi ng kaawan, kahabagan, sa aking mga pagkakamali, mga pagkukulang, mga pagkasala, sa pagkasaga ng akin, na wala po akong magagawa, pinakamamahal na Panginoon. Sa iyo lamang ako, Diyos, humingi ng awat at bago, Diyos, na ang dalangin, Panginoon, sa mga unang pagluhod, panalangin, yung banal na propeta, aming dearly beloved, Honorable Pastor, Evangelist Woody Estrada Almeda, yung end-time prophet, pinakamamahal na Panginoon, pagpalain mo po at langsa ng mga banal na salita ng buhay namin pag-aaralan, dakipan ng kapangyarihan at pag-ibig, pinakamamahal na Panginoon, at sa iyo makapangyarihang pangalan, minsan na pa sinasaway namin ng gawa ng kaaway, hadlangan, pag-alinlangan, hindrance sa unbeliefs and doubt, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise God. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, bago po ang lahat, tayo po ay makabalik na po sa ating mga upuan. The highest praise, glory, honor, majesty belongs to our loving God, our Savior, there's Jesus. And I will give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. At patuloy po nating inaalaala, sinasariwa ang mga ginintoang turo at aral ng ating butihin at igalang-galang, ating beloved Honorable Pastor, Evangelist Woody Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Ating dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina Comon Almeda, our dearly beloved Mama Dear. At ganoon din po ang pagbati sa mga manugang, mga apo, mga grandchildren, great-grandchildren, simula sa panganay hanggang sa bunso ng mga anak ng ating dearly beloved Parents Lord, the beloved Almeda, children, and the family, sa lahat po ng ating mga manggagawa, sa ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa patuloy pangalaga, pangasiwa po sa lagunato ng ating beloved ordained preacher, naning manalang sa lahat po ng ating mga awit, mga manunugtog, sa lahat ng ating mga kapatiran, especially po sa ating mga FB Live viewers na kantabay sa ating banal na gawain sa araw na ito. Ay isang mapagpalang hapon po, isang mapagpalang oras, sa banal at matamis na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ating basahin, mga minamahal, ang ating talata, ating isulat. Mga minamahal, sabi ng ating tatalakayin, isang bagay ang ating, sabi diyan, isang bagay ang inaasam ko, o isang bagay ang ninanais ko, na manatili sa presensya ng Diyos. Malapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi diyan, mga minamahal ng ating tinatalakay, mga minamahal, one thing I desire, dwelling in the God's presence. Amen? Everybody say, praise the Lord. Sapagkat hindi lahat ng tao ay ito ang ninanais o ito ang kanilang inaasam. Amen? Sabagat maraming naghahangad na tao, maraming naghahangad na mga tao na kanilang buhay ay mapaganda at malagay sa maayos. Amen? Pero tatandaan natin, mga minamahal, sa ating mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, ito ang ating ninanais. Yung lagi tayong nasa presensya ng ating mahal na Panginoon. Pakibasa po, unang talata. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng awit 27, talata po 4. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano sabi ni David, mga minamahal, sa salita ng ating mahal na Panginoon na ating nabasa? Sabi diyan, one thing have I desire of the Lord, that will I seek after,
After that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. At sabi niyan, to behold or to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Amen. Everybody say, praise the Lord. Na napakalinaw, mga minamahal, na sabi ni David, mga minamahal, bago siya maging hari, hindi pa siya hari, bata pa lang siya, ninanais niya lagi, amen, na lagi niyang maramdaman ang pag-ibig, o maramdaman niya lagi ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, isang bagay ang ninanais niya na siya'y laging makatanan. Amen. Isang bagay, lagi ang kanyang hinahanap na siya ay makatanan sa bahay ng Panginoon sa lahat daw po ng kaarawan ng kanyang buhay. Amen. Sabagat alam po kasi niya na merong magandang pangako, merong magandang ibibigay ang mahal na Panginoon sa iyo. Merong magandang ibibigay na buhay ang ating mahal na Panginoon sa iyo na hindi kayang agawin, hindi kayang kunin, hindi kayang sirain. Mga minamahal, ito yung sinasabing langit at buhay na walang hanggan. Kaya sabi ni David, mga minamahal, mahal na Panginoon, isa lang ang aking inihingi. Wala siyang ibang hiningi. Sabagat nandoon na ang mga pagpapala, nandoon na mga pag-iingat, proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kanya. Amen? Everybody say, praise the Lord. Bagamat sabi ng kanyang kapatid, doon na lamang siya sa mga tupa. Siya'y mag-alaga lang ng kanilang mga tupa sapagkat ano po, ang kanyang gagawin. Sabi niya, hindi siya makatulong sa kanyang mga kapatid. Pero mga minamahal, habang siya nag-aalaga ng mga tupa, one time, mga minamahal, may lumulusob na leon sa kanya para kainin yung kanyang mga alagang tupa. Pero habang siya'y nananalangin, amen, iniligtas ng mahal na Panginoon ang kanyang mga tupa. Iniligtas ng mahal na Panginoon si David sa leon, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Sabi niyan, isang bagay ang inihingi ko sa iyo, O Panginoon, na lagi kong hinahanap. Ano po yun? Sabi diyan, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon. Amen. At sabi niyan, lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, bakit daw? Upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. Everybody say, praise the Lord. Dahil marami, sa panahon natin ngayon, mga minamahal, marami kuno, sila ay makadiyos. Marami nagsasabi, ako'y naglilingkod naman sa Panginoon, ako'y naglilingkod naman sa Diyos. Kilala ko nga ang Diyos. Sinusunod ko nga kalooban ng Diyos. Pag ako'y nasa aking kapilya, ako'y nasa aking sambahan, nandun ang aking kabanalan, nandun ang aking pagsamba sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Pero mga minamahal, ano po? Kapag nandun lang sila sa kanilang sambahan, nandun lang sila sa kanilang sinasabing kapilya, pero pag nasa bahay nila sila o nasa labas na ng kanilang templo, na sinasabi yung templo dito sa lupa, o yung kanilang sinasabing sambahan dito sa lupa, mga minamahal, pero paglabas nila sa kanilang kapilya, nandun ang pagbibisyo, nandun ang kanilang paggawa ng masama, nandun ang kanilang hindi pagkakaunawaan sa kanilang pamilya. Oo, yes, sila po ay magkakatama. Pag nasa sambahan sila, magkakasama sila, pero pag nasa kanilang mga tahanan, walang kapayapaan, walang kagalakan. Mismo sila ay nag-aaway-away, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, mag-uusisa ka sa templo ng Diyos. Hindi lamang pag dumadalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon na nakaupo ka lamang.
Hindi lang pag dumadalo ka sa gawain o sumasamba ka sa Diyos na pumapalakpak ka lamang, mga minamahal. Kundi ang ginagawa mo, tunay na pagsamba, tunay na pagpupuri, tunay na pagdakila, tunay na pagsamba, tunay na pagpapasalamat. Itinataas mo ang iyong kamay, ibinubuka mo ang iyong mga bibig, mga minamahal. Hallelujah, ibinubuka natin ang ating mga bibig na upang sambahin ng ating mahal na Panginoon. Kasabi ng Biblia, isang bagay, mga minamahal, ang hinihingi niya na siya'y makatanan sa bahay ng mahal na Panginoon at makita niya ang kagandahang loob ng mahal na Panginoon. Dito sa ating bahay sambahan, dito natin nararamdaman ang kagandahang loob ng mahal na Panginoon. Bakit? Pagtaas ng ating mga kamay, pagsamba natin sa mahal na Panginoon, habang ibinubukan natin ang ating mga labi ng pagpupuri sa mahal na Panginoon, mamaya nararamdaman na natin ang presensya ng Diyos. Mapalakpakan ba natin ang mahal na Panginoon? Sa mga iba na nagsasabi sila ay nasa katotohanan. May mga nagsasabi na sila ay sumasamba rin sa Diyos, pero iba ang Diyos nila, iba ang Ama, iba ang Anak, iba ang Espiritu. Meron pa nga nagsasabi, ang Diyos ay hindi namang Diyos, siya'y tao lamang. Paano nangyari na siya'y tao lamang? Napakalino ng Biblia, ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang Diyos mula sa langit, ibinigay ang bugtong ng anak. Sino yun? Siya mismo yun, mga minamahal. Iniwan niya pa samantala ang kanyang magarang trono sa langit. Para ano? Para maipakita sa mundo, maipakita sa mga tao na merong Diyos na nagmamahal sa kanila. Kaya mga minamahal, anong sabi ng mahal na Panginoon? Dahil marami nagsasabi, Brad, ligtas naman kami. Ay, Brad, kilala naman namin ng Diyos. Brad, sa aming sambahan, kami ang nakakasunod. Kami ang nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Kami ang nakakasunod sa kabanalan. Hindi pa nga sila nasa loob ng bahay-sambahan. Papunta pa lang sila sa bahay-sambahan, paggayak pa lang nila. Wala na sa kabanalan. Everybody say, praise the Lord. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Anong sabi? Basahin natin 1:4, 23 at 24, mga minamahal. Dito po sa aklat ni Juan, Kapitulo 4, versikulo 23-24. Ganito po sinasabi. Datapwat dumarating ang araw, dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na magiging mananamba sa Kanya. Dito po sa 24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Amen. Malapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat muna magsabi ng praise the Lord. O, sabi ng Biblia, sabi diyan, but the hour cometh, and now is, when the true worshipers, tingnan nyo the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Sapagkat hinahanap daw ng mahal na Panginoon yung tunay na mananamba sa Kanya. Sino yung tunay na mananamba sa Kanya? Yung laging ninanais na masunod ng kalooban ng Diyos, laging magawa ang palatuntunan, salita ng mahal na Panginoon na inuutos. Everybody say, praise the Lord. Sinong tunay na mananamba? Sino po, mga minamahal? Yung laging ninanais na sa tuwi-tuwi na maramdaman niya ang presensya ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi ng verse 24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Amen? Sabi ng Biblia, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sakay niya ay nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon.
Kaya nga, sabi ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, kung ikay nandiyan sa church na pinaglilingkuran mo na Diyos, o meron kang church na inaaliban at sinasamba mo Diyos na nandiyan, dapat nararamdaman mo ang presensya ng Diyos. Dapat may manifesto ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Dapat may pagbabago nga sa buhay mo. Dapat may kapangyarihan nga ang Panginoon sa buhay mo. Pero nangyayari pag nasa church lang sila. Amen ba? Amen. Sinasabi nila pag nasa church sila, banal sila, holy sila. Pero paglabas, pwede na silang gumawa ng masama, pwede na silang gumawa ng kasalanan, pwede silang magsalita, magmura ng hindi, o magsalita ng mga hindi kaaya-aya. Pwede na silang magsuot ng kahit ano. Kahit nakahubad sila sa pagtaas. Kahit wala silang kabanalan, okay lang. Kasi pag sumamba daw sila sa Diyos, sa kapilya nila o sa church nila, doon lang naman daw sila banal dahil doon naman daw ang sabi ng Panginoon. No, hindi yun na sinabi naman ng Panginoon. Amen? Kung babasahin natin ang Biblia, lagi kayong maging banal, sabi ng mahal na Panginoon, sapagkat ang Diyos ay banal. Sa lahat ng pamumuhay, sa lahat ng oras, dapat madatnan ka ng Diyos na banal. Sabi ng mahal na Panginoon, ang Diyos ay Espiritu, hindi nakikita ang Diyos. Pero nararamdaman ang mahal na Panginoon. Nararamdaman ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Eh, sabi ng Biblia, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba. Sa ano po? Sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? Anong katotohanan? Katotohanan na tayo sumasamba sa Diyos dahil sabi nga, ang bansang Pilipinas ay bansang makadiyos. Amen? Eh kung sinabi natin bansang makadiyos ang ating bansa, dapat inirespeto, ginagalang natin kung anong pagsamba ng mga tao. Pero, bakit sinabi ng Biblia na kailangan ng tao na maglilingkod sa Diyos ay dapat sumamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan? Ibig sabihin, kahit hindi mo nakikita ang Diyos, kailangan sasambahin mo siya. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, ginawa ng mga mananakop ng bansa natin, gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Para ano? Para ipakilala sa mga tao. Sabi, replica lang daw. Kumbaga sa picture, para maalala mo lang daw, kailangan makita mo. Hindi. Ang sabi ng Biblia, sambahin mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sa ating banal na gumawa sa Jesus Miracle Center International Ministry, wala na tayong ibang hahanapin pang turo. Wala na tayong ibang hahanaping doktrina pa. Wala na tayong hahanaping ibang pagtuturo pa, sapagat sapat na sa banal na pulpito na tinayuan ng ating parents in the Lord ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nilakipan ng kapangyarihan, prueba at ebidensya, mga minamahal, na dito, katotohanan sa sumamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan ay nagbago sa kanyang buhay. Sa kanyang buhay, may sakit at karamdaman, pinagaling ng Diyos sa kanyang pananampalataya. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng iba, ang Diyos nagbigay ng talino sa tao para gumawa ng gamot. Kaya anong ginawa? Sabi nila, kailangan daw minom din ng gamot kasi gawa din daw ng Diyos yan. Pero ang ating parents in the Lord nagturo, kapag ikay merong pananampalataya na sinabi ng Biblia, kahit singliit lang ng butil ng mustasa, mga minamahal, ang bundok, kaya mong ipalipat sa kabila. Ganun daw po ang pananampalataya. Amen? Sabi kahit maliit na pananampalataya, nagtiwala ka sa mahal na Panginoon, gagaling ka. 100% na pananampalataya, walang pag-alinlangan. Tayo nga po, nakakilala tayo sa mahal na Panginoon, napakinggan natin ang pangangaral sa salita ng Diyos. Mga minamahal, sabi ng Biblia, katulad ng Haring David, katulad ni David, mga minamahal, ito yung ninanais natin lagi. Amen? Kaya tayo sumasamba sa mahal na Panginoon sa Espiritu at katotohanan, sapagat katotohanan
ang salita ng Diyos. Katotohanan na nagmanifestong kapangyarihan ng Panginoon sa atin. Sabi natin, hindi natin kayang baguhin ang ating buhay. Hindi natin kayang, hallelujah, mga minamahal, pagalingin ang ating mga sakit karamdaman. Lumalapit tayo sa mga espesyalista, lumalapit tayo sa mga doktor, umiinom tayo dati ng gamot, pero pansamantala lamang ang ating kaginawa ang nararamdaman. Pero nung tayo nakakilala sa Panginoon, nung sinambahan natin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan, gumaling tayo, binago tayo, pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Kaya mga Kristiyano sa gawain ito, hindi sila mga minamahal, nag-iisip pa. Pag-araw ng gawain ng Diyos, wala nang teka-teka. Amen? Anong ginagawa? Pumupunta kagad sa sambahan ng Diyos. Bakit? Dahil isang bagay ang kanilang ninanais. Hindi ang mga bagay na pang sarili. Hindi mga bagay na pansamantala lamang sa libutan ito. Mga bagay dito ay pansamantala lang, kundi ang kanilang ninanais na tayo daw ay makatanan sa bahay ng Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Pag inuuna mong kalooban ng Diyos, sabi nga, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Inuuna natin ang kalooban ng Diyos. Bagamat busy dapat tayo sa mga oras sa kalagayan natin buhay na ito. Pero inuuna natin ang sumamba sa Panginoon. Amen. God is a spirit. Amen. Kaya dapat ang mga sumasamba sa Kanya ay sambahin daw po siya sa Espiritu at katotohanan. Everybody say, praise the Lord. Nalugi ba tayo nung tayo sumunod? Nalugi ba tayo na tayo nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon? Hindi. Nalugi ba tayo nung tayo nagpagamit sa gawain ng mahal na Panginoon? Yung ating sarili, yung ating buhay na hiniram lamang sa Panginoon, ipinapagamit natin sa gawain ng Diyos, nalugi ba tayo? Amen? Minsan nandun tayo sa mga sakit karamdaman, tayo ay ayaw na maglingkod sa Diyos, ayaw na natin magpagamit, ayaw na natin sumunod sa kalooban ng Panginoon. Pero pag dumarating ang mga pagsubok, dumarating ang sakit karamdaman, ibinubukan ng ating mga labi na tayo magpapagamit na sa Diyos. Bakit hintayin pa natin? Hintayin pa ba natin? Bumalik ang ating mga sakit at karamdaman, ilugmok tayo ng sakit at karamdaman natin bago natin sabihin, ako ay magpapagamit na ulit, Panginoon. Paano paguli na ang lahat? Everybody say, praise the Lord. Maraming paalala ang Panginoon. Pero yung iba, baliwala lang. Amen. Everybody say, praise the Lord. Okay. Sabi nga ng Biblia, one thing, isang bagay ang ninanais ko, Panginoon. Amen. Na tayo ay laging nakakadama ng presensya ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hindi tayo sa tao nagpapagamit, kundi sa Diyos na makapangyarihan na may hawak ng buhay natin. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya sabi ng ating mga magulang sa Panginoon, totoo ang Biblia. May mga nauuna na nahuli. At may mga nahuli na nauuna. Ikaw na matagal na Kristiyano, matagal na sumasamba sa Diyos, lagi mo nararamdaman ang presensya ng Panginoon. Mga pagsubok, mga pag-uusig, mga sakit karamdaman, nalampasan mo na. Ngayon na pinagpala ka na ng mahal na Panginoon, tsaka kahinto, tsaka katitigil. Sayang mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Dahil pag dumating sang araw na hindi mo na nararamdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Amen. Baka dumating sang araw na hindi mo na nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Baka sisihin mo ang Diyos kapag ikaw ay nagkaroon na ng sakit at karamdaman. Pag ikaw ay nakaramdam na ikaw ay nawawala na sa presensya ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kaya tayo, sabi ng Biblia, tayo na sumasamba sa Espiritu at katotohanan, tayo yung tunay na hinanap ng mahal na Panginoon. Tayo yung tunay na dinala ng Panginoon sa kanyang banal na gawain. Many are called, but few are chosen. Maraming nakakarinig ng salita ng Diyos.
Maraming nakakarinig ng mga pangangaral ng salita ng Diyos. Since 1975 up to the present ng ating taong ito, mga minamahal, laging ipinapangaral ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay mapagpala, ang Diyos ay mapagbiyaya, ang Diyos ay nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Amen. Everybody say praise the Lord. Pero yun yung mga lumalapit, yung iba, hinahangad lang ang kagalingan. Hinahanap lang nila ang pagpapala na matatanggap sa Diyos. Pero after that, sila'y tumatalikod, sila'y humihinto na. Pero bakit tayo, mga minamahal? Biblia nagsabi, hinahanap ng Diyos. Sinong hinahanap ng Diyos? Tayo na sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Paano natin nasabi? Kasi ito tayo, nasa gawain tayo ng tunay na Diyos. At magsabi ng praise the Lord. Kaya sasabihin ng iba, may Diyos din naman kami, naglilingkod din kami sa Diyos. Asan ang prueba? Saan ang ebidensya? Wala, mga minamahal. Amen? Pero tayo, may prueba, may ebidensya. Bakit? Pagpunta natin sa gawain ng malang Panginoon, na may mga problema, may mga suliranin tayo, minsan may mga karamdaman tayo, after natin magpuri, after natin sumamba, after natin magpasalamat sa Diyos, after natin luwalatiin parangalahan ng ating pinakamamahal na Panginoon, bago tayo lalabas ng ating bahay-sambahan, nararamdaman na natin na tayo pinagpala na ng Diyos, nararamdaman na natin na tayo pinagaling na ng malang Panginoon, nararamdaman na natin ang ating mga problema ay nilutas na ng ating malang Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Bakit yung mga sumasamba, mga nagsisimba, yung nagsasabi na sila po ay makadiyos din, bago sila pumasok sa kanilang bahay-sambahan, nanigarilyo muna sa labas. Nagchichismisan muna sa labas. Amen ba? Amen? Dahil ang sabi, pag nasa loob ka daw ng bahay-sambahan, holy. Yes, holy. Holy. Kapag nasambahan ka lang ng bahay ka na. Bahay-sambahan ka na. Pero ang Biblia nagsabi, magpakabanal kayo sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Everybody say, praise the Lord. Kaya hindi lamang sa bahay-sambahan tayo banal, kundi sa lahat ng ating pamumuhay, kahit nasa bahay tayo. Amen. Sapagkat isang bagay ang ating inaasam, na tayo ay laging makatanan sa bahay ng Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Basa po. Ephesians chapter 2 verse 10. And Luke, mamaya, basahin natin, Luke chapter 10, verse 38 up to 42. Praise God. Dito po sa aklat ng taga-Efeso 2:10, sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para Right. sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Amen. Palakpakan po natin ang malang Panginoon. Yan na po yung malakas at matunog ba natin na palakpak. Sabi, napakalinaw. Kung sabi ng Biblia, Ephesians chapter 2, verse 10. Anong sinabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon? Sabi diyan, for we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, sapagkat tayo kanyang gawa. Amen? Hindi taong gumawa sa atin, kundi mismo ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Na ninalang kay Kristo Jesus. Ninalang kay Kristo Jesus. Paano mo ngayon masasabi na si Kristo ay tao? Napakalinaw, tayo ninilang sa pamagitan ni Kristo, sa pamagitan ng Ama na walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Para ano daw? Para sa mabubuting gawa. Everybody say, praise the Lord. Na mga inihanda ng Diyos ng una upang siyang nating lakaran. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Napakalinaw, mga minamahal. Kaya tayo, lumalakad tayo ng naaayon sa kalooban at utos ng ating mahal na Panginoon. Tingnan mo, pag hindi ka sumusunod, kapag ang iyong lakad na paglilingkod sa mahal na Panginoon ay taliwas o malayo sa mga utos ng mahal na Panginoon. Amen. Nararamdaman mo, misa, hindi mo na nararamdaman ang presensya ng Diyos.
Minsan lumalakad ka na nang hindi na naayon sa kalooban ng Diyos. Minsan lumalakad ka na nang hindi na naayon sa katuwiran ng Diyos. Lumalakad ka na ng sarili mong kalooban. Paano po masasabi yon? Pag gusto mo, dadalo ka. Pero pag ayaw mo, ayaw mo. Amen? Everybody say, praise the Lord. Pero yung mga nagnanais lagi na makatanan sa bahay, sa presensya ng Malapanginoon, kahit may pagsubok yan, minsan dumarating ang panghihina, minsan dumarating ang katitisuran, sapagkat nakikita natin minsan ang katitisuran, pero still, pumupunta sa bahay, sambahan ng Diyos yan. Everybody say, praise the Lord, still, na pumupunta para sumamba at magpuri sa Diyos. Pero yung iba, lumalakad na nanaayon sa kanilang sarili, nakakalimutan na nila ang kalooban ng Diyos. Kaya minsan, may darating, may magte-text, may tatawag, Brad, pray over po. Brad, pabaka prayer po. Tayo'y binigyan ng kalaman, karunungan naman ng Panginoon. Tayo na nakaalam ng salita ng Diyos. Sabi nga tayo yung magnilay-nilay. Search ourselves. Isipin mo, alam mo pagkukulang ko sa Diyos. Amen. Minsan dumarating tayo, dumadaan tayo sa pagsubok, dumadaan tayo sa pag-uusig, sa kahirapan. Minsan naapektuhan pati ang ating pagsamba sa Diyos. Amen? Amen? Pero yung mga mananampalataya, sabi ng ating nabasa, tayo'y ginawa na Kanya nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa. Amen? Everybody say, praise the Lord. Anong tinuturo sa gawain? Mabuting gawa, mabuting kalooban, mabuting pagsunod sa utos at kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi naman tayo tinuturuan dito para ipahamak tayo. Hindi naman tayo dito tinuturuan para mawalan sa yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kundi tinuturuan tayo dito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng mahal na Panginoon sa Kanyang mga banal na salita para ano? Para lagi nating maramdaman ang pag-ibig, para lagi natin maramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Dahil mararamdaman po natin yan pag tayo ay wala na, o wala tayong nararamdaman na presensya ng Diyos. Mararamdaman natin minsan na parang malayo ang mahal na Panginoon sa atin. Mararamdaman natin minsan na parang iniwan na tayo ng Diyos. Pero nagkakamali po tayo. Never tayong iniwan ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sa banal na salita ng mahal na Panginoon, ito'y napag-aralan na natin, ito'y napakinggan na natin, maulit lamang natin. Amen? Na merong kaibigan ng mahal na Panginoon na siya'y narito sa lupa. Si Lazaro. At merong kapatid si Lazaro na si Maria at si Marta. Amen? Basahin po natin. Luke chapter 10 verse 38 up to 42. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 10, versikulo 38 hanggang 42. Ganito po ang sinasabi. Sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon at isang babaeng nagngangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. 39. At siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria, na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakinggan ang kanyang salita. Sa 40. Ngunit si Marta ay naligalig sa maraming paglilingkod at siya ay lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa. Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. 41. Datapwat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. 42. Datapwat ang isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi
na hindi aalisin sa Kanya. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Napakalinaw. Amen. Na dumarating minsan sa atin, naliligalig tayo ng mga bagay. Katulad ni Marta, na kapatid ni Maria. Amen. Nasabi ng Biblia, at siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria, na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Amen. Everybody say, praise the Lord. Bagamat napakaraming gawain na gagawin sa tahanan, napakaraming obligasyon na gagawin, pero mas inuuna ni Maria, sabi ng Biblia, ang umupo sa paanan ng Diyos at makinig ng kanyang mga salita. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Sabi, ngunit si Marta, but Martha was cumbered about much serving and came to him. Amen. Sabi diyan, no? Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod. At siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon. Lumapit siya sa malang Panginoon. Sabi, Panginoon, wala bagang anumang sa iyo? Napabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa. Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Nagtanong, mga ganun ganun ang mga tao di ba? Mga minaman, mga tao, nagtatanong man ng Panginoon, kailan mo ba ako pagpapalain? Kailan mo ba ako pagagalingin? Kailan ko ba matatanggap yung kayamanan? Kailan ko ba makikita yung mga bagay na hinihingi ko sa'yo? Ganun ang mga tao. Everybody say, praise the Lord. Minsan sa Kristiyano, dumarating ang mga bagay na yan. Kaya ano sabi? Kasi si Marta, naglilingkod sa Panginoon, pero nakita niya yung mga bagay, kaya naliligalig siya. Inisip niya, nako, paano ko pakakainin ng Panginoon? Paano ko magluluto? Paano ko painumin ng Panginoon? Paano ko pakakainin ng Panginoon? Paano ko asikasuin ng Panginoon? Marami pa akong bagay, marami pa akong gawain na gagawin. Pero nakita, na-discern ng Panginoon ang iniisip ni Marta. Sabi ng Panginoon, and Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Sabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Amen? Amen? Kaya minsan, pag wala tayo sa gawain ng Panginoon, inisip natin, Panginoon, may trabaho ko, naghanap buhay ako. Bakit? Parang pagod na pagod ako. Bakit hirap pa rin ako sa buhay na ito? Amen? Yung mga Kristiyano minsan na naisip, Panginoon, sana wag ka munang pabalik. Wala ako sa gawain. Amen po ba? Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, Marta, naliligalig ka sa lahat ng bagay, sa maraming bagay na pansamantala lang naman dito sa mundo. Amen. 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 Pero bakit si Maria, kahit na maraming gagawin, maraming mga bagay na iniisip, pero sabi ng Panginoon, pinagpala si Maria dahil mas pinili niya yung bagay na hindi kayang kunin sa kanya. Ano yun? Sabi ng Biblia, datapat isang bagay ang kinakailangan.
Isang bagay ang kinakailangan na gawin ng tao, gawin ng Kristiyano, gawin ng mananampalataya, gawin ng mga tunay na mga Kristiyanong tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Biblia, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi. Pinili niya yung the best. Pinili niya yung higit pa sa kayamanan. Pinili niya yung higit pa sa lahat ng mga bagay na pansamantala lang sa mundong ito. Ano po yun? Ang sabi ng Biblia, na hindi aalisin sa Kanya. Balikan natin, siya'y naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig ng salita ng mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Bakit? Dahil sa salita ng mahal na Panginoon na ating napapakinggan, doon tumutubo ang ating pananampalataya. Dahil sa salita ng mahal na Panginoon, doon natin napakinggan, doon natin narinig sa mga magulang natin sa Panginoon, na pag naglingkod tayo sa mahal na Panginoon, nagbalik loob tayo sa Diyos, ang mga sakit at karamdaman natin na bunga ng kasalanan natin ay papatawarin ng Diyos at ang ating mga karamdaman ay pagagalingin ng mahal na Panginoon. And after that, mga minamahal, halalim sabi ng Biblia, magiging saksi tayo, magiging witness tayo sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Sa anong paraan natin na naranasan na tayo naging saksi sa kapangyarihan ng Diyos, tayo mismo nakaramdam ng presensya ng mahal na Panginoon. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga, nung tayo naglingkod na sa mahal na Panginoon, napakinggan natin sa salita ng Diyos, mga minima sa pagpupuri, sa pagpapasalamat, may pagpapala. Anong pagpapala? Spiritual na pagpapala. Dahil pag sumasamba ka ng taimtim, sumasamba ka mula sa iyong puso ng pagpupuri sa Diyos. Hindi mo namamalayan, tumutulo na ang iyong luha sa iyong mga mata. Tanda na naramdaman mo ang presensya ng Diyos. Ang kabigatan sa puso mo, ang kabigatan sa buhay mo ay nawawala. Gumagaang ang iyong pakiramdam. Bakit? Dahil alam mo, nandyan ang pag-ibig. Nandyan ang pagmamahal. Nandyan ang presensya ng mahal na Panginoon, papapatunay na hindi ka iniiwanan ng ating mahal na Panginoon. Dahil pagsabi ng praise the Lord, kaya yung mga tunay, mga wise na Kristiyano, mga minamahal, iniiwan ng mga trabaho, mga nabuhay. Mas sinuuna ang gawain ng mahal na Panginoon. Bakit? Dahil ang kagalakan ng kasiyahan na nararamdaman nila sa gawain ng mahal na Panginoon, hindi nila nakikita, hindi nila nararamdaman sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga hanap buhay. Amen ba? Amen? Amen? Yung pagising mo lang sa umaga, pagpapala na ng Diyos yun. Amen? Yung ikay pagising sa umaga na ikay humihinga, pagpapala na ng Diyos yun. Yung ikay patungo, papunta sa gawain ng mahal na Panginoon, papunta ka pa lang, pagpapala na ng Diyos yun. Yung ikaw ay nasa gawain ng mahal na Panginoon, pumapalakpak ka, nagtataas ka ng kamay, ang iyong mga labi ay binubuka mo sa pagpupuri, sa pagpapasalamat sa Diyos, ay pagpapala na ng Diyos yun. Amen? Uuwi ka mamaya, papunta sa iyong tahanan, sa iyong paglalakbay, iningatan ka na, nakarating ka ng ligtas sa bahay mo, pagpapala na ng Diyos yun. Amen? Kakain ka, pagpapala ng Diyos. Pagtulog mo, pagpapala ng Diyos. Amen? Sa bawat nangyayari sa buhay natin, pagpapala ng Diyos. Kaya nga sabi, may pagsubok, may pag-uusig, may kahirapan, minsan walang makain, minsan may pagpapala, minsan walang pagpapala, pero pinapasalamatan natin sa Diyos dahil alam natin, pagpapala ng Diyos sa atin yun. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Yung pumunta ka sa gawain na matamlay ka, malungkot ka, pag-uwi mo mamaya. Diba? Nararanasan natin yan. Minsan pag-uwi natin sa ating mga takanan, grabing kagalakan, grabing kasiyahan, overflowing joy. Mga minamahal, nararamdaman natin. Bakit? Dahil naramdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kung mabasa natin ang Biblia, sabi nga ng Biblia, mismo si Apostol Pablo, nung siya'y naglingkod sa mahal na Panginoon, nung siya'y nagpagamit, hallelujah,
at tumalimas sa mga utos ng mahal na Panginoon. Sabi niya, tinatalikuran niya mga bagay na pansamantala lang at tinutungo niya yung mga bagay na kinaharap. Hindi siya nagmamakupad, kundi nagtutumulin siya sa hangganan ng gantimpala na ibibigay ng Diyos sa kanya. Ano yon? Unang-una, yung maramdaman ng presensya ng Diyos. Pag naramdaman mo, presensya ng Diyos, may katiyakan ka na ikay tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang malapakan. Last verse, basahin po natin. 2 Corinthians chapter 5, verse 7 and 8. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, 5, 7 at 8 ang talata. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, Yes. hindi sa pamamagitan ng paningin, Right. na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga naming ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Buhay, matunog na palakpak, ipabot natin sa ating pinakamamahal na Panginoon at magsabi na, Praise the Lord! Ano sabi sa ikalawang Korinto, sulat ni Apostol Pablo, mga minamahal, ay napakalinaw, mga minamahal, na sinabi ng Biblia na salita ng ating dakilang Diyos. Mapalakpakan ba natin ang mahal na Panginoon? Sabi diyan sapagkat nagsisilakad kami sa pamagitan ng pananampalataya. Amen? Everybody say, praise the Lord. Nananampalataya ba tayo sa Diyos? Naniniwala ba tayo sa kapangyarihan ng Diyos? Sabi diyan, mga minamahal, hindi sa pamagitan ng paningin. Amen? Kaya yung mga Kristiyano, pagdating sa gawain ng mahal na Panginoon, pagpasok pa lang sa pintuan ng bahay, sa bahay ng Diyos. Amen? Ang hinahanap kagad, yung makapagpasalamat sa Diyos. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Hindi yung mga bagay na nakikita, kundi pagdating sa gawain, mahal na Panginoon, salamat. Mahal na Panginoon, salamat. Iningatan mo kami, salamat. Sa aming paglalakbay, sa pagtatrabaho namin, iningatan mo kami, salamat. Mahal na Panginoon, sa araw na ito, ako'y nakadalo. Amen. Amen. Hindi pinagmamalaki ng Kristiyano na pag siya hindi nakadalo, proud pa siya na hindi nakadalo. Hindi po. Kundi nananabik ang Kristiyano pag siya hindi nakakadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Unless na lang, kung talagang ang pag-ibig mo sa Diyos ay hindi totoo. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi, ibalik mo yung una mong pag-ibig sa Diyos. Ibalik mo yung unang pagmamahal mo sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Paano ba unang minahal ang mahal na Panginoon? Sabi mo nga, mahal na Panginoon, iibigin kita. Palapag paglilingkuran kita. Pangako ko, hindi ako tatalikod. Hindi ako manghihina. Hindi ako manlulupaypay. Pero minsan tinitest ng Diyos ang pananampalataya natin. Tinitest ng Diyos ang paniniwala natin. Minsan bumibigay tayo. Minsan umaayaw tayo sa paglilingkod. Amen. Dahil tumitingin tayo sa mga bagay na nakikita. Ano sabi ni Apostol Pablo? We are confident, I say, and I willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Ganun po ba tayo? Amen? Amen? Everybody say, praise the Lord. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, na malakas ang loob namin. Ang sabi ko, ang sabi natin, at ibig pa nga namin, sabi ni Apostol Pablo, ibig pa nga namin na mawala kami, or rather mawala sa katawan, at magpasatahanan, or rather mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Di ba?
Grabe, mga minamahal. Mas iibigin pa daw. Sabi ni Apostol Pablo, mas iibigin ko pa, Panginoon, na ako'y mawala sa katawang lupang ito, mga minamahal. Upang ano? Upang makasama ang Panginoon. Saan? Doon sa langit, para magmana ng buhay na walang hanggan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Malapakan natin ng Malapanginoon dahil sa langit, sa piling ng Malapanginoon. Ang sabi, nandoon ang kagalakan, nandoon ang kasiyahan. Kaya ano sabi ng unang talata ng ating nabasa kanina, mga minamahal, ang sabi ng salita ng Diyos, mga minamahal, habang tayo ay tumatayo at aawit sa Malapanginoon. Sabi ng Biblia, isang bagay. Amen? Ang inihingi natin sa Panginoon. Manatili tayo sa presensya ng Diyos. Amen? Manatili! Sabi diyan, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord. Paano mo madudwell ng house of the Lord? Kung dito, hindi mo nararamdaman ang presensya ng Diyos. Kung dito sa lupa pa lamang, hindi mo nararamdaman ang pag-ibig at presensya ng Malapanginoon, paano ka pa kaya mapapanatili o paano ka kaya mananatili na makatanan ka sa bahay ng Diyos? Kung dito pa lang sa lupa, hindi mo nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Hindi mo nararamdaman ang pagmamahal ng Malapanginoon. Hindi mo nararamdaman ang presensya ng Diyos. Paano ka pa kaya makakatanan sa bahay ng Diyos at mang-usisa sa mga gawa, sa mga himala, sa mga pagpapala, sa mga biyaya na binibigay ng Diyos? Amen ba? Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ni David, Malapanginoon, wala na siyang ibang bagay na hinihingi, kundi siya'y makatanan sa bahay ng Panginoon para ano? Mag-usisa. Amen? Sabi niyan, sa lahat ng kanyang kaarawan, ganun tayo, mga minamahal. Wala tayong ninanais, wala na tayong ibang iniisip pa. Amen? Kapag nararamdaman mo ang presensya ng Malapanginoon, nararamdaman mo, nananatili ka sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, araw-araw, minuminuto sa buhay mo, nararamdaman mo ang pag-ibig, umiiyak ka, lumuluha ka sa magpapasalamat sa mahal na Panginoon, sigurado at matitiyak mo na ikaw ay makatatanan sa buong buhay mo. Makatatanan ka sa bahay ng Diyos. Para ano? Para magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ng ating mahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Tayo mawi, tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling natin ng mahal na Panginoon. Wala lang ibang ligaya pa. Sabi nga ni David, Haring David, lagi niyang idinadalangin, isa lang, makatanan siya sa bahay ng Diyos. Paano ka makakatanan sa Diyos kung dito pa lamang sa lupa? Sa paglilingkod mo lang sa Diyos, hindi mo nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Paano pa kaya sa langit? Sapagkat doon sa langit, ang kagalakan ng kasiyahan na mararamdaman mo ay ibibigay ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mahal. Awitan natin ang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Walang ibang ligaya. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah. Sumisigla ang buhay natin.
nagkakulay dahil sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Hindi natin ipagpapalit kahit kanino pa. Yes, hallelujah. Walang dahilan upang balikan ko pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Paano ko malilimutan, O Diyos, sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay. Bakit bago lalayo? Nasa iyo na ang lahat tugon sa akin. Purihin ka, O Diyos. Ikahigit sa sapat, O Diyos. Sa buhay namin ito, mahal na Panginoon. Hallelujah! Walang dahilan upang iwanan ka. Kahit anong bigat na pagsubok pa, sumisigla ang buhay namin, mahal na Panginoon. Nagkakulay dahil sa iyo, O Diyos. Hallelujah! Di ko ipagpapalik kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko pasamantalang ligaya. Samantalang ligaya. Itaas natin ang ating mga kamay, mga minamahal. Hallelujah! Paano ko malilimutan sa'yo'y mananalig. Sa ating mga viewers, itaas natin ang ating mga kamay. Magpuri tayo sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala lang hahanapin pa. Hallelujah! Piling mo'y ligtas. Isang bagay, hallelujah, Bakit bago ang ating nananais, ang ating minimiti, na lagi natin maramdaman ang presensya ng Diyos. Bakit? Nagsabi ng Biblia upang tayo'y makatanan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng araw ng ating buhay, mga minamahal. Hallelujah! Walang ibang ligaya, O Diyos. Walang ibang ligaya Hallelujah! kundi ang makapiling ka. Tulad mo ay pagkasa, walang hanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay. Bakit bago lalayo? We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah! Ika'y higit pa sa lahat, O Diyos. Hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon. Itinatas namin ang iyong pangalan. Ipinupuri namin ang aming mga labi sa iyo, O Diyos. Sabagat ika'y Diyos na mga pangyarihan. Ikaw ang Diyos mapagpalang Diyos. Ika'y mabuti Diyos. Ika'y tapat sa iyong mga pangako, mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 We worship you, Lord! We worship you! We worship you, Jesus! Hallelujah! Walang ibang ligaya, mahal na Panginoon. Dahil dito pa lang sa lupa, nararamdaman namin ang presensya mo. Pagpapatunay
na kami, Panginoon, ay tinawag mo, pinili mo upang maglingkod sa iyo, upang magtamasa ng mga biyan, mga pagpapala, upang matiyak at masigurado namin na kami ay may kaligtasan, may langit at buhay na walang hanggan, O Diyos. Tugon sa aking mga Hallelujah. Hallelujah. Ika'y higit sa Hallelujah. aking Panginoon. Sa buhay ko, aking Panginoon, sa buhay ko. Mapalakpakan ba natin ang malapakin natin? Purihin ang Diyos. Purihin ang mahal na Panginoon. Yan ang mga tunay na Kristiyano. Walang ibang ligaya ang makapiling makasama ang Diyos. Kaya dito pa lang sa lupa, sinisikap natin na maramdaman ang presensya ng Diyos. Sinisikap natin na mapaluguran ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ito ang inaasahan natin, ito ang minimithi natin, ito ang ninanais natin na tayo manatili sa presensya ng mahal na Panginoon. Dahil matitiyak at masisiguro natin anytime now, sa muling pagbabalik ng mahal na Panginoon, tatahan tayo doon sa pangako ng Diyos na langit at buhay na walang hanggan na Kanyang pangako sa atin. Kaya anong gagawin natin? Manatili tayo sa presensya ng Diyos, maglingkod tayo ng may katapatan, may kasiyahan, may kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng pagsamba, lahat ng pagpupuri, lahat ng pagdalakila ay para lamang sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Tayo manalangin na po sa ating mga pangailangan, ano man ang ating kahilingan, dalangin sa Diyos. Huwag tayo mag-alinlangan sapagkat tapat ang pangako ng Diyos. Hallelujah, kung ang ating mga puso itong ninanais na tayo makatanan sa lahat ng araw ng ating buhay. Doon sa pangako ng Diyos na langit at buhay na walang upang tayo ay mag-usisa sa bahay, sa templo ng mahal na Panginoon, sa kaharian ng mahal na Panginoon, dahil makikita natin doon kagalakan, kasiyahan, mararamdaman natin doon. Mapapatunayan natin na tayo ay tunay na inibig, tayo ay tunay na mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Opo, dakila, mapagpala naming Ama o Diyos, amang banal, makapangyarihan sa lahat. Sa mga unang mga paglugod, panalangin yung banal na propeta, aming minamahal, ginagalang Pastor Will Estrada Almeida, panalangin, turo at aral na iniwan ng aming dearly beloved Honorable Assistant Pastor Nina Comon Almeida. Katuwang kabalikat ang lahat ng mga beloved Almeida children, Almeida family. Narito kami, mahal na Panginoon, kami nagsusumamo, dumadalangin sa iyo, na kami ay patuloy mong panghawakan, ingatan at patnubayan at Diyos. Kami manatili, mahal na Panginoon, sa iyong banal na presensya upang kami ay makatanan, minsanan pa, O Diyos, na dahil isang araw sa iyong muling pagbabalik, kami ay makatakan sa iyong tunay na takanang langit at buhay na walang hanggan. Pinakamamahal na Panginoon, narito lahat ng iyong mga anak, abutin mo sa lahat ng kanilang mga pangangailangan, sa lahat ng aming mga kahilingan, dalangin, abutin mo kami, O Diyos. Iunat yung mapagpalang kamay, malapang sa mga oras na ito. Pinakamamahal na Panginoon, ang aming dalangin patuloy sa buong pamilya ng aming malapastor. Patuloy sila bigyan ng kalakasan, may mahabang buhay, mahal na Panginoon. Sila po'y ingatan, patubayan mo, Diyos. Hallelujah, complete recovery, patuloy pagkaluma sa aming beloved Ate Rachel Almeida Esquera, aming beloved Minister June Esquera, mahal na Panginoon, sa lahat ng pamilya ng aming malapastro, sa panganay ka, sa bunso, sa mga beloved ministers, sa mga manuga, mga apo, sa mga grandchildren, great-grandchildren, ibus masaganang biyan, mapagpapala. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, at kami narito, Diyos, nakakaisa ayon sa mga unang pangluhod, panalangin yung banal na propeta. Nagkakaisa kami, sama-sama naming sinasaway, pinapalayas ang lahat ng mademonyo, mga sakit at karamdaman, cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes,
AIDS, weighted arthritis sa yuma, high blood, low blood, breast cancer, bone cancer, tumor, pagkaparito, pagka-paralyze, hallelujah, pasma, ubo, sipon, trangkaso, pananakit ng batok, pananakit ng ulo, pananakit ng likod, kasukasuhan, halusat karamdaman, malapad pagalingin mo, mga request, broken request, bigyan mo ng katugunan, ang mga nagtatext, mga tumatawag, o Diyos, mga nagme-message sa social media, malapang sa messenger, malapang sila po, ay abutin mo, pagpalain mo sila, o Diyos, pagalingin mo ang kanilang mga sakit karamdaman, tugunin mo kanilang mga panalangin, Panginoon, ang mga naghina, nalulupay-pay, palakasin at patatigin mo, ang mga nakakalimos sa kanilang mga tungkulin sa iyong malalagawain, ang mga nakalimos sa pagpapagamit sa iyong malalagawain, o Diyos, sila'y paalalahanan mo na sila po, o Diyos, halalay magpatuloy sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah, pagpalain mo kami, o Diyos, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Be healed. Be strong in the Lord. In the mighty name of Jesus. Amen. Sabihin natin, I love you, Jesus. I love you, there is Jesus. Tayo po mga minamagtaas ng ating makamay. Tayo po itatalon na 3 beses kasama ang ating pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Mula sa ating mga puso na may pagpapasalamat, walang pag-alinlangan sa ating mahal na pagsabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin ang ating